Isang lumang jeepney na puno ng mga gamit ay tumatakbo sa makitib na daan. Malapit na tayo, kuya. Diyan sa kanto yung bahay ninyo. Salamat, Mang Pedro. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Mga anak, tignan ninyo. Ito na ang bagong tahanan natin. Ang tahimik naman dito, Ma. Walang mga kotse tulad sa Maynila. Kumusta? Kayo ba ang bagong lipat? Opo, ako si Roberto de la Cruz. Ito ang pamilya ko. Maligayang pagdating. Pero kailangan namin kayong balaan. May nilalang dito na lumalabas tuwing gabi. Aswang. Aswang? Mga kwentong barbero lang yan. Tahimik ang baryo. Biglang narinig ang malakas na ungol ng baboy. Ano yun, pa? Siguro may aso lang na nangugulo sa mga baboy. Roberto, nawala ang 3 baboy ni Aling Rosa. Nawala? Baka nakalusot lang sa kulungan. May mga bakas ng dugo, pero walang bangkay. At may mga paa. Mga paa na hindi tao. Nawala si Dodong, ang anak ko. Kailan niyo huling nakita? Kagabi. Naglalaro pa siya sa labas bago mag-dinner. Magbabantay tayo ngayong gabi. 2 sa bawat kanto. Sasama ako. Hindi ko hahayaang mangyari sa pamilya ko ang nangyari kay Dodong. Binigyan ni Aling Nena si Roberto ng bawang at asin. Dalhin mo ito. At ito, buntot pagi. Takot ang aswang dito. Si Roberto at Mang Tonyo ay nagbabantay sa may simbahan. Narinig mo yon? Oo, parang biglang lumabas sa dilim ang malaking nilalang. Aswang! Nasaan ang mga bata? Gutom na ako. Si Roberto ay kumuha ng bawang at itinapon sa aswang. Bakit kayo nakikialam? Ang aswang ay nag-transform sa malaking itim na aso at tumakbo papunta sa bahay. Hindi! Ang pamilya ko! Si Nanay Maria ay nagising sa ingay sa labas. Miguel! Sofia! Gumising kayo! Ang aswang ay pumasok, bumalik sa totoong anyo. Nasaan ang mga bata? Kailangan ko silang kainin. Si Miguel ay kumuha ng asin at buntot pagi. Ma! Ang asin! Hindi! Hindi ko kayo patatawarin! Dumating si Roberto kasama ang mga kapitbahay. Maria! Mga anak! Roberto! Okay lang kami. Ang aswang ay naging abo at naglaho sa hangin. Tapos na. Namatay na ang aswang. Ang baryo ay muling masaya. Mga bata ay naglalaro sa labas. Nakita ko siya, ang aswang. Dinala niya ako sa kuweba pero nakalusot ako nung narinig kong sigawan. Natuto tayo ng mahalagang aral. Hindi lahat ng kwento ay kathang-isip lang. Pa, lagi natin dalhin ang bawang? Oo, anak. Laging maging handa. Ang kamera ay umangat. Nagpapakita ng buong baryo na tahimik at mapayapa. Mga kaibigan, kung nakakatakot sa inyo ang kwentong ito, maghintay pa kayo sa mga susunod naming mga horror stories dito sa Creep of Terror. Kung gusto ninyong makakita pa ng mga ganitong nakakatakot na kwento, mag-subscribe na sa Creep of Terror at i-click ang notification bell para hindi kayo makakalimutan sa mga bagong upload. Sa comment section, ikwento namin, may naranasan na ba kayong paranormal experience
o may kilala kayong aswang story sa inyong lugar, share ninyo sa baba. Kung na-enjoy ninyo ang aswang sa probinsya, bigyan ninyo ng thumbs up at i-share sa mga kaibigan ninyong mahilig sa horror stories. Sumali sa Creep of Terror family. Mag-follow din sa aming social media accounts para sa behind-the-scenes content at exclusive horror stories. Sa susunod naming episode, makakakita kayo ng mas nakakatakot pa, ang kwento ng White Lady sa North Cemetery. Abangan ninyo yan. Kung baguhan kayo dito sa channel, check out ang aming Filipino Horror Stories playlist para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Maraming salamat sa panonood mga Creep of Terror fans. Hanggang sa susunod na video.